Itinaboy sa mismong bahay na ipinundar ng kanyang pawis at dugo. Habang nagpapakasasa sa karangyaan, ang uring linta na si Soraya, si Luwalhati ay nakaluhod sa putik, nagmamakaawa sa sariling anak. Magnanakaw, lumayas ka rito, matanda ka. Ang walang awang sigaw ni Inigo, kasabay ng pagbagsak ng pintuan. Ngunit ang luhang pumapatak ay magiging apoy ng pagbangon. Paano babangon ang isang inang tinapakan ng mismong laman ng kanyang laman? Magnanakaw, lumayas ka rito, matanda ka. Uwo ang walang awang sigaw na yumanig sa malamig na gabi. Itinaboy palabas sa mismong bahay na ipinundar ng kanyang pawis at dugo. Si Luwalhati ay nakaluhod sa putik habang nagpapakasasa sa karangyaan, ang uring linta na si Soraya. Paano babangon ang isang inang tinapakan ng mismong laman ng kanyang laman matapos ang pinakamasakit na pagkakanulo? Kabanata 1. Ang sampal ng pagkakanulo. Basura. Ang amoy ng telang ito ay kasing baho ng estero kung saan ka nanggaling, matanda. Ang matining at puno ng pandidiring boses na sumugat sa hangin. Ang mga salitang iyon ay nagmula kay Soraya, ang babaeng may suot na mamahaling alahas at nakatayo sa gitna ng malawak na sala. Sa paanan niya ay nakabulagta ang isang kasuotang pinaghirapan. Nakayuko lamang si Luwalhati, ang kanyang nanginginig, at magaspang na mga kamay ay may mga sariwang sugat pa mula sa pagkakatusok ng karayom. 6 na buwan niyang pinagpuyatan ang pagbuburda sa barong Tagalog na yon. Inilaan ang natitirang linaw ng kanyang mga mata upang may maisuot ang kanyang anak na si Inigo sa parangal nito bilang pinakamahusay na arkitekto. Ngunit ngayon, ang telang juicy na sinulid ng kanyang pagmamahal ay walang awang inapakan ng matulis na takong ni Soraya. Nakaramdam si Luwalhati ng matinding paninikip sa kanyang dibdib. Tila may isang malamig na kamay na pumipiga sa kanyang puso. Hindi siya makasigaw. Namamanhid ang kanyang mga binti habang ang lamig ng sahig na marmol ay tila nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang laylayan ng kanyang kupas na duster bago dahan-dahang inabot ang maruming barong. Bakit ang wagas na pag-ibig ng isang ina ay sinusuklian ng purong lason? Bago pa man niya mayakap ang mantsadong damit, bumukas ang mabigat na pintuang kahoy. Pumasok si Inigo, ang anak na kanyang inalagaan, nang higit pa sa kanyang sariling buhay. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ni Soraya. Ang mapangmata niyang mukha ay napalitan ng huwad na pagluha, sabay takbo papunta sa bisig ng lalaki. Umiiyak nitong isinumbong na nahuli niya di umano si Luwalhati na kinukuha ang isang antigong painting na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso upang ibenta ng palihim. Nanalim ang mga mata ni Inigo. Lumapit siya sa kanyang ina nang may nag-aapoy na galit. Sinubukan ni Luwalhati na iabot ang kanyang nanginginig na kanang kamay. Umaasang makahingi ng basbas o pagmamano tulad ng nakagawian nila noong mga panahong wala pa silang yaman. Ngunit sa halip na ilapit ang kamay ng ina sa kanyang noo, buong lakas na hinawi ni Inigo ang kamay ni Luwalhati. Ang dahas ng pagkakabigla ay nagpatumba sa matanda sa sahig. Ma, totoo ba ito? Nakakahiya ka. Architect ako. Tapos ang nanay ko magnanakaw ng painting ng kliyente ko. Gusto mo ba akong masira? Ang mariin at nanggigigil na sumbat ni Inigo. Wala siyang pakialam sa paliwanag ng kanyang ina. Hinawakan niya sa braso si Luwalhati at walang awang kinaladkad palabas ng kanilang tahanan. Umihip ang napakalamig na hangin kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan. Ang kalangitan ay waring nakikidalamhati sa pagdurusa ng isang ina. Sa gitna ng dilim, lumapit ang isang lalaking may hawak na payong. Siya si Kapitan Ruben, ang pinuno ng kanilang barangay na matagal nang nakakakilala sa kabutihan ni Luwalhati. Pilit niyang pinapakalma si Inigo at nakiusap na huwag palayasin ang matanda sa ganitong uri ng panahon. Ngunit tiningnan lamang siya ni Inigo nang may lubos na paghamak. Nagbanta na gagamitin ang lahat ng kanyang koneksyon at pera
upang ipasara ang barangay hall at kasuhan ng kapitan kung manghihimasok ito. Walang nagawa si Kapitan Ruben kundi ang humakbang palayo, naiwang nakayuko sa labis na pagkabigo. Umalingaw-ngaw ang malakas na pagsara ng dambuhalang tarangkahang bakal. Naiwan si Luwalhati na nakaluhod sa malamig na putik. Yakap-yakap niya ang punit at basang barong sa kanyang dibdib habang ang kanyang mga luha ay humahalo sa walang awang ulan. Tila nawalan na ng saysay ang kanyang paghinga hanggang sa unti-unting lumiwanag ang madilim na kalsada. Isang nakakapasong liwanag mula sa mga ilaw ng isang paparating na itim na sasakyan ang mabilis na bumabagtas patungo sa kanyang direksyon, bumabasag sa katahimikan ng gabi. Ang matinding liwanag mula sa mga ilaw ng sasakyan ay tila isang mabilis na banta na lalamon sa nangihinang katawan ni Luwalhati. Ngunit sa halip na sakit, ang naramdaman niya ay ang biglang paghinto ng sasakyan at ang mabilis na pagbukas ng pinto nito. Isang lalaki ang nagmamadaling bumaba. Hindi alintana ang hagupit ng ulan na agad nagpabasa sa kanyang mamahaling Amerikana. Si Leandro yon. Sa ilalim ng madilim na langit, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sindak nang makita ang isang matandang babae na nakasubsob sa putik. Yakap ang isang basang tela. Agad niyang binuhat si Luwalhati. Ang gaan ng katawan ng matanda ay tila isang babala na ito ay tuyot na sa pag-aaruga at pagmamahal. Isinakay niya ito sa likod ng sasakyan at mabilis na pinaharurot patungo sa kanyang tahanan. Nang magising si Luwalhati, pagkaraan ng ilang oras, ang tanging bumati sa kanya ay ang init ng isang malambot na kumot at ang amoy ng pinakuluang luya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kisame, walang kurap at walang anumang emosyon, para siyang isang estatwang bato na ninakawan ng kaluluwa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na pasanin. Lumapit si Leandro na may dalang mangkok ng mainit na sopas. Naupo siya sa gilid ng kama at dahan-dahang hinipa ng pagkain bago ito inialok sa matanda. Ngunit hindi kumikilos si Luwalhati. Ang kanyang paningin ay nakapako pa rin sa kawalan. Tila doon niya hinahanap ang anino ng anak na bumasag sa kanyang mundo. Nang ilapag ni Leandro ang mangkok, napansin niya ang isang luma at basang pitaka na nahulog mula sa bulsa ng duster ni Luwalhati. Sa loob nito, nakita niya ang isang kupas na litrato ng isang lalaking may mabait na mukha na may bitbit na mga sako ng bigas para sa mga batang ampon. Isang matinding kirot ang gumuhit sa dibdib ni Leandro. Iyon ang lalaking nagligtas sa kanya mula sa gutom noong siya ay musmos pa lamang. At ang babaeng nasa harap niya ngayon ay ang asawa ng kanyang bayani. Ang babaeng lihim na nagpapadala ng kanyang mga lumang gamit sa eskwelahan noon. Kinuha ni Leandro ang isang malinis na bimpo at marahang pinunasan ang mga bakas ng tuyong putik sa mga binti ni Luwalhati. Ang bawat haplos niya ay puno ng paggalang, isang malayong distansya mula sa marahas na pagkaladkad na ginawa ni Inigo sa sariling ina. Sa gitna ng katahimikan ng silid, ang tanging maririnig ay ang banayad na paghinga ni Leandro at ang mahinang pagpatak ng tubig mula sa mga dahon sa labas ng bintana. Sa isang pagkakataon, ang nanginginig na mga daliri ni Luwalhati ay biglang sumunggab sa bataw ni Leandro. Mahigpit ang kapit nito, tila isang taong nalulunod na nakakita ng isang pirasong kahoy na lulutang-lutang. Ang kanyang mga labi ay nagsimulang manginig at ang mga luhang kanina pa pinipigilan ay muling dumaloy, bumabasa sa malinis na unan. Sa loob ng silid na yon, may isang lihim na nakatago sa ilalim ng mga dokumentong nasa lamesa ni Leandro. Isang makapal na folder na may tatak ng kumpanya ni Inigo ang naglalaman ng mga ebidensya ng malalaking pagkakamali sa disenyo at mga kahina-hinalang transaksyon. Hindi alam ni Luwalhati na ang taong nagligtas sa kanya ay ang mismong taon na matagal nang nagmamasid sa pagbagsak ng kanyang anak.
Ang katahimikan ay nabasag ng isang paos at basag na tinig mula kay luwalhati. Bakit hindi ako naging sapat, anak? Ang tanong na punong-puno ng pait at pangungulila. Ang bawat salita ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa puso ni Leandro. Hindi siya sumagot. Sa halip ay mas hinigpitan pa niya ang paghawak sa kamay ng matanda. Isang pangako na hindi na ito muling mangangatog sa ginaw ng pag-iisa. Sa loob ng malawak na mansyon ni Inigo, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat sulok. Nakatayo si Inigo sa tapat ng bintana, pinagmamasdan ang madilim na kalsada kung saan niya huling nakita ang kanyang ina. May isang maliit na tinik ng pagsisisi, ang pilit na tumutusok sa kanyang konsensya. Ngunit bago pa man ito lumalim, naramdaman niya ang malambot na haplos ni Soraya sa kanyang balikat. Huwag mo na siyang isipin, Inigo. Ginawa mo lang ang tama para sa ating kinabukasan. Ang isang magnanakaw ay hindi nararapat sa bahay na ito, kahit pa siya ay iyong ina. Ang malambing, ngunit nakakalalasong bulong ni Soraya. Kinuha ng babae ang isang basong tubig at isang puting tableta. Sinabi niya sa kasintahan na iyon ay isang bitamina upang pakalmahin ang kanyang isipan mula sa labis na pagod. Hindi alam ni Inigo na ang bawat pag-inom niya ay unti-unting nagpapatulog sa kanyang talino at nagpapahina sa kanyang kakayahang makakita ng katotohanan. Habang nangyayari ito sa mansyon, sa maliit na silid-aklatan ni Leandro, isang kakaibang liwanag ang nagmumula sa mga dokumentong nakakalat sa lamesa. Nakaupo si luwalhati sa isang silya. Masigla na ang kanyang anyo, ngunit may bakas pa rin ng lungkot sa kanyang mga mata. Hawak ni Leandro ang isang luma at nanilaw na papel. Isang dokumento mula sa yumaong asawa ni luwalhati. Ipinaliwanag ni Leandro na ang mga disenyo ng burda na nilikha ni luwalhati, ang mga pattern na ginamit niya sa loob ng ilang dekada, ay ninakaw ng isang dambuhalang kumpanya ng fashion sa ibang bansa. Ang kanyang sining, ang kanyang pawis, at ang kanyang pagod ay ginamit ng iba nang walang pahintulot. Bilang isang bihasang abogado, tiniyak ni Leandro kay luwalhati na ang batas ay nasa kanilang panig. Ito ang pagkakataon upang bawiin ang dangal na tinapakan ng kanyang sariling anak. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang damdamin ni luwalhati ay naglalayag sa pagitan ng pag-asa at pangungulila. Ikinuwento niya kay Leandro ang bawat kahulugan ng mga tahi sa barong na kanyang ginawa. Ang bawat lupi at bawat bulaklak na burda ay may kwento ng pag-ibig para sa kanyang pamilya. Nakita ni Leandro sa mga mata ng matanda ang isang ningning na hindi kayang patayin ng anumang bagyo. Ang ningning ng isang tunay na alagad ng sining. Ngunit ang dilim ay patuloy na gumagapang sa buhay ni Inigo. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising siya dahil sa matinding kirot sa kanyang ulo. Nakita niya si Soraya na may kausap sa telepono sa balkonahe. Ang boses ng babae ay hindi na malambing. Ito ay matigas, sakim, at puno ng banta. Naririnig ni Inigo ang pagbanggit sa isang malaking halaga ng pera na kailangang ilipat sa lalong madaling panahon. Ngunit dahil sa epekto ng gamot na ibinibigay sa kanya, ang kanyang isip ay tila nakulong sa isang makapal na hamog. Ang mapait na lasa ng kape na inihanda ni Soraya kinabukasan ay tila isang babala na hindi napansin ni Inigo. Habang iniinom niya ang itim na likido, muli niyang naramdaman ang pag-ikot ng paligid. Ang nangiti ni Soraya ay tila isang maskara na dahan-dahang natatanggal, ngunit ang bulag na pag-ibig ni Inigo ang naging pinakamalaking hadlang upang makita ang laso na nasa harap mismo ng kanyang mga mata. Ang silid ng korte ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan habang binabasa ang desisyon ng hukom. Sa isang panig, nakaupo si luwalhati na ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang malinis na belo. Sa kabilang panig naman ay ang mga abogadong nakasuot ng mamahaling Amerikana
mula sa dambuhalang korporasyon na nagnakaw ng kanyang mga disenyo. Sa huli, ang katotohanan ay tila isang malakas na agos na hindi kayang pigilan ng anumang dam. Nakamit ni luwalhati ang tagumpay. Ang bawat hibla ng sinulid na kanyang tinahi sa loob ng maraming taon ay binigyan ng halaga ng batas. Nang iabot ni Leandro ang isang puting sobre na naglalaman ng tseke na may napakaraming zero, hindi naramdaman ni luwalhati ang kagalakan na inaasahan ng marami. Sa halip, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Sa bawat sentimos ng yaman na yon, ang naaalala niya ay ang mga gabi ng pagpupuyat habang pinagmamasdan ang kanyang anak na si Inigo na mahimbing na natutulog. Habang ang liwanag ng tagumpay ay tumatama sa mukha ni luwalhati, ang dilim naman ay tuluyang lumalamon sa opisina ni Inigo. Dahil sa labis na epekto ng mga gamot na ibinibigay ni Soraya, ang matalas na isipan ng arkitekto ay tila naging mapurol na kutsilyo. Nagkamali siya sa paglalagay ng mahahalagang sukat sa isang malaking proyekto, isang pagkakamaling magdudulot ng milyon-milyong pisong pagkalugi sa kanyang kumpanya. Ngunit sa halip na tulungan siya, ang ngiti ni Soraya ay naging mas matamis pa habang iniaabot ang isang dokumento. Pirmahan mo na ito, Inigo, para ito sa kaligtasan ng ating mga ari-arian habang inaayos mo ang iyong kalusugan. Ang malambing na panghihikayat ni Soraya. Ang kanyang mga mata ay parang isang mandaragit na nakakita ng sugatang biktima. Ang papel na yon ay isang ulat ng kapangyarihan na maglilipat ng lahat ng kontrol kay Soraya. Ngunit ang paningin ni Inigo ay masyado ng malabo upang mabasa ang mga maliliit na letra sa ibaba. Sa kabilang dako, nakatayo si Luwalhati at Leandro sa harap ng isang malaking bakuran na puno ng matatayog na puno at mga damong ligaw. Ito ay isang luma at abandonadong mansyon na tila nakalimutan na ng panahon. Habang hinahaplos ni luwalhati ang bawat bakas ng kalawang sa tarangkahan, isang bagong layunin ang nagsimulang mabuo sa kanyang puso. Ang perang nakuha niya ay hindi para sa mamahaling alahas o marangyang buhay. Dito natin itatayo ang tahanan ng liwanag, Leandro. Ang may paninindigang sabi ni luwalhati. Nais niyang gawing silungan ang lugar na ito para sa mga inang tulad niya. Mga inang ang tanging kasalanan ay ang labis na pagmamahal, ngunit iniwan sa gitna ng daan. Ang bawat sulok ng mansyong ito ay mapupuno ng amoy ng bagong luto na pagkain at tunog ng mga kwentong puno ng pag-asa. Habang pinagmamasdan ni Leandro ang determinasyon sa mga mata ng matanda, isang ulat mula sa kanyang tamtu ang pumasok sa kanyang isipan. Ang painting na ibinintang kay luwalhati ay natagpuan na sa isang madilim na tindahan sa labas ng lungsod. At ang pangalang nakasulat sa resibo ng pagkakasangla ay walang iba kundi ang taong pinagkakatiwalaan ni Inigo ng kanyang buhay. Ang bitag ay dahan-dahan nang nagsasara at ang susunod na kabanata ng kanilang buhay ay magsisimula sa ilalim ng bubong ng isang bagong tahanan. Ang dating abandonadong mansyon ay muling nabuhay sa ilalim ng pagkalinga ni luwalhati. Ang bawat dingding na dati ay puno ng alikabok ay pininturahan ng kulay ng umaga at ang mga bintanang basag ay pinalitan ng mga salaming nagpapasok ng sikat ng araw. Ito na ang tahanan ng liwanag, isang santuwaryo para sa mga inang tinalikuran ng sariling dugo. Ang unang nanirahan dito ay si Aling Nena, isang matandang babaeng madalas ay hindi na matandaan ang sariling pangalan. Ngunit ang sakit ng pag-iwan sa kanya sa isang istasyon ng bus ay nananatiling sariwa sa kanyang mga luha. Sa bawat haplos ni luwalhati sa buhok ni Aling Nena, tila hinihilom din niya ang sarili niyang mga sugat. Pinagsisilbihan niya ang mga kasama sa bahay ng may higit na pagmamahal kaysa sa ibinigay niya noon sa sariling anak. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, ang puso ni luwalhati ay nananatiling nakadikit sa alaala ni Inigo. Gabi-gabi, bago siya matulog, ay lihim pa rin siyang nagdarasal para sa kaligtasan ng anak, kahit na ang anak na iyon ang naging dahilan ng kanyang pagluha
sa gitna ng bao. Habang ang kapayapaan ay naghahari sa tahanan ng liwanag, ang kaguluhan naman ay namumuo sa palasyo ng kasinungalingan ni Soraya. Si Inigo ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga pisngi ay humahaba at ang kanyang mga mata ay laging tila nakatingin sa malayo. Hindi na siya halos makatayo mula sa kanyang kama dahil sa matinding panghihina. Sa kanyang tabi, si Soraya ay abala sa pagbibilang ng mga alahas at pag-aayos ng mga dokumentong nagpapatunay ng kanyang kontrol sa yaman ni Inigo. Ngunit ang kaligayahan ni Soraya ay biglang nabulabog nang makita niya ang isang pamilyar na anino sa labas ng kanilang tarangkahan. Si Hector iyon, ang lalaking mula sa kanyang madilim na nakaraan, ang asawang akala ng lahat ay matagal nang wala. Ang mukha ni Hector ay puno ng peklat ng bisyo at ang kanyang mga mata ay naglalayab sa kasakiman. Isang fongbi na kulay pula ang iniiwan niya sa harap ng pintuan. Isang banta na nagsasabing ang lahat ng lihim ni Soraya ay may katapat na halaga. Naramdaman ni Soraya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Alam niyang ang bawat hakbang ni Hector ay papalapit sa paghila sa kanya pababa mula sa rurok na kanyang kinatatayuan. Sa gitna ng kanyang takot, lalong naging malupit ang kanyang pagtrato kay Inigo. Ang bawat pagkakamali ng lalaki ay kanyang pinagsasalitaan ng masakit. Pilit na pinaniniwala ang arkitekto na wala na itong ibang matatakbuhan kundi siya lamang. Ang katahimikan sa tahanan ng liwanag ay muling nabasag nang dumating si Leandro isang gabi. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga kilos ay puno ng pagmamadali. May dala siyang ulat mula sa ospital at mula sa mga tamtu na nagbabantay sa mansyon ni Inigo. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Leandro, ang puso ni Luwalhati ay tila unti-unting pinipiga. Kailangang kumilos na tayo, Luwalhati. Ang babala ni Leandro. Hindi lamang pera ang kinukuha ni Soraya. Unti-unti na niyang pinapatay si Inigo sa pamamagitan ng lason sa kanyang mga gamot. Ang balitang ito ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng silid. Ang takot sa mga mata ni Luwalhati ay napalitan ng isang nag-aapoy na determinasyon. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ay tila nagpapaalala sa kanya na ang oras ay mabilis na nauubos para sa kanyang anak. Ang loob ng opisina ni Leandro ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan habang inilalatag niya ang mga dokumento sa harap ni Luwalhati. Ang bawat piraso ng papel ay tila isang matalim na piraso ng salamin na humhiwa sa puso ng matanda. Ipinakita ni Leandro ang mga larawan ni Soraya na palihim na nakikipagkita kay Hector sa mga madidilim na eskinita, ang mga resibo ng paglilipat ng pera mula sa kumpanya ni Inigo patungo sa mga account na pagmamay-ari ng isang kilalang sindikato ng Kobak. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang ulat ng tamtu tungkol sa painting na naging dahilan ng pagpapalayas kay Luwalhati. Ang sining na yon ay hindi kailanman ninakaw ng matanda. Ito ay mismong si Soraya ang kumuha at isinangla upang bayaran ang mga utang ni Hector. Ang bawat salita ni Leandro ay tila isang malakas na sampal na gumigising sa diwa ni Luwalhati mula sa mahabang panahon ng pagtitiis. Ang kanyang anak, ang kanyang kaisa-isang si Inigo, ay hindi lamang nagkamali ng pinili. Siya ay kasalukuyang nasa gitna ng isang bitag na dahan-dahang pumapatay sa kanya. Habang nangyayari ito, sa madilim na silid ng mansyon ni Inigo, ang arkitekto ay nakahiga at halos hindi na makahinga ng maayos. Ang kanyang balat ay tila naging kasing puti ng papel at ang kanyang mga mata ay malalim na ang pagkakakalubog. Pumasok si Soraya na may dalang isang panulat at isang makapal na tumpok ng mga papeles. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng lambing. Tanging ang malamig na kasakiman na lamang ang mababanaag sa kanyang mga mata. Pirmahan mo na ito, Inigo. Huwag ka nang maging pabigat. Kung hindi dahil sa akin, matagal ka nang bumagsak.
Ang pasigaw na utos ni Soraya. Ang bawat sigaw niya ay tila isang latay sa mahinang pandinig ni Inigo. Pinilit ng lalaki na iangat ang kanyang nanginginig na kamay, ngunit ang bigat ng panulat ay tila kasing bigat ng isang bundok. Ang kanyang isipan ay pilit na kumakawala sa hamog ng gamot. Ngunit ang boses ni Soraya ay tila isang tanikala na humihila sa kanya pabalik sa kadiliman. Sa tahanan ng liwanag, dahan-dahang tumayo si Luwalhati mula sa kanyang silya. Ang kanyang mga kamay na dati ay nanginginig sa takot ay dahan-dahang humigpit sa pagkakahawak sa kanyang belo. Inalis niya ang kanyang kinitang salamin at tinitigan ng diretso si Leandro. Ang luha sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng kahinaan. Ito ay luha ng isang inang handang makipaglaban sa kamatayan para sa kanyang anak. Ang banang ng isang magulang ay muling nag-alab, mas matindi pa sa anumang apoy ng galit. Hindi ko hahayaang makuha niya ang huling hininga ng aking anak, Leandro. Ang mariing pahayag ni Luwalhati. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Sa sandaling iyon, ang imahe ng isang matandang toteo na api ay naglaho. Ang natira ay isang babaeng may paninindigan, isang babaeng handang bumalik sa impyernong pinanggalingan niya upang iligtas ang laman ng kanyang laman. Sa kabilang dako, ang dulo ng panulat ni Inigo ay dahan-dahan nang lumalapit sa linya ng pirmahan. Ang bawat paghinga niya ay tila isang pagsuko sa tadhana. Sa labas ng mansyon, ang tunog ng mabilis na takbo ng sasakyan ni Leandro ay papalapit na, bumabasag sa katahimikan ng gabi. Ang oras ay tila isang mabilis na buhangin na nauubos, at ang tanging nakataya ay ang buhay ng isang anak na naligaw ng landas at ang pag-asa ng isang inang hindi kailanman sumuko. Pirmahan mo na yan. Inigo, huwag kang maging tanga. Mamamatay ka rin naman kaya ibigay mo na sa akin ang lahat. Ang boses ni Soraya ay tila isang matalim na kuko na kumakalos sa katahimikan ng silid. Wala na ang lambing, wala na ang pagkukunwari. Ang kanyang mukha ay baluktot sa kasakiman habang pilit na isinusubsob ang panulat sa nanginginig na kamay ni Inigo. Ang dambuhalang pintuan ng silid ay biglang bumukas ng may matinding lakas, dahilan upang gumuho ang huwad na kapayapaan sa loob ng mansyon. Tumambad sa pintuan si Luwalhati, kasunod si Leandro at ang mga alagad ng batas. Ang mga mata ng matanda ay naglalayab sa galit na hinaluan ng matinding sakit nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang anak. Si Inigo, ang dating matikas na arkitekto, ay tila isang anino na lamang na nakasandal sa headboard ng kama. Ang balat ay kasing puti ng telang husi na dati ay bordado ng pag-asa. Naramdaman ni Luwalhati ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib, tila 1,000 karayom ang sabay-sabay na tumutusok sa kanyang puso. Ang kanyang mga binti ay nangangatog, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa puot na nararamdaman niya para sa babaeng sumira sa kanyang pamilya. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sugurin si Soraya, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila barado ng mapait na luhang matagal na niyang kinikimkim. Bitawan mo ang anak ko, Soraya. Ang kamay na yan ay hindi para sa iyong kasakiman. Ang boses ni Luwalhati ay mariin. Bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Humakbang siya papalapit. Ang kanyang mga yapak sa makapal na karpet ay hindi naglilikha ng tunog, ngunit ang bawat hakbang niya ay tila yumanig sa buong silid. Sinubukan pang magsinungaling ni Soraya. Muli siyang nagkunwaring natatakot at pilit na kumakapit sa braso ni Inigo. Inigo, iligtas mo ako. Ang iyong ina ay baliw na at pilit tayong pinaghihiwalay. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang drama, inilapag ni Leandro ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga ebidensya ng kanyang pakikipagsabuatan kay Hector, ang mga resibo ng nakasanglang painting at ang mga resulta ng pagsusuri sa gamot na unti-unting lumalason kay Inigo. Ang katahimikan sa loob ng silid
ay naging kasing lamig ng sementeryo. Ang maskara ni Soraya ay tuluyan ng natanggal. Ang kanyang tawa ay naging isang nakakapangilabot na halakhak, isang tunog ng isang taong wala ng takas. At ano naman, akala niyo ba ay mananalo kayo? Ang anak mo mismo ang nagtaboy sa'yo matanda. Siya ang pumili sa akin dahil mas mahalaga sa kanya ang pera at katanyagan kaysa sa isang basurang tulad mo. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga talukap ng mata ni Inigo ay dahan-dahang gumalaw. Sa gitna ng malabong paningin at hamog ng gamot, nakita niya ang mukha ng kanyang ina. Ang mukhang kanyang tinalikuran, ang mukhang kanyang kinalimutan sa gitna ng ulan. Nay, ang mahina at halos hindi marinig na bulong ni Inigo. Isang salita lamang, ngunit sapat na yon upang durugin ang natitirang tatag ni Luwalhati. Ang mga pulis ay nagsimulang lumapit upang pusasan si Soraya, ngunit ang babae ay biglang naging mailap. Sa isang mabilis na pagkilos, sinunggaban ni Soraya ang isang matulis na gupit papel na gawa sa tanso sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila isang hayop na nasok sa sulok at handang pumatay upang makatakas lamang. Itinutok niya ang matulis na bagay sa lieg ni Inigo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa desperasyon. Walang lalapit. Kung hindi ako makakaalis dito nang may pera, walang aalis ng buhay sa kwartong ito. Ang kislap ng metal sa ilalim ng ilaw ng chandelier ay tila isang babala ng kamatayan na nakabitin sa hininga ng kanyang anak. Napahinto ang lahat. Ang bawat tibok ng puso ay tila tumigil, habang ang buhay ni Inigo ay nakasalalay sa isang maling galaw ng isang babaeng nawala na sa katinuan. Ang matalim na dulo ng tansong gupit papel ay nag-iwan na ng isang manipis na pulang guhit sa maputlang leeg ni Inigo. Sa bawat panginginig ng kamay ni Soraya, ang panganib ay tila isang malupit na hininga na humahalik sa kamatayan. Ang silid na dati ay puno ng karangyaan ay naging isang madilim na entablado ng desperasyon. Walang sino man ang nangahas na huminga ng malalim. Ang bawat segundo ay tila isang mabigat na pasanin na nakapatong sa balikat ni Luwalhati. "Huwag ang anak ko, Soraya. Ako na lang. Pakiusap, ako na lang ang saktan mo." Ang tinig ni Luwalhati ay basag, puno ng pagsusumamo na nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Humakbang siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga palad ay nakabukas. Inaalay ang kanyang sariling buhay kapalit ng kaligtasan ng anak na minsan siyang itinaboy. Ngunit ang mabilis na pagkilos ni Leandro ang bumasag sa tensyon. Sa isang iglap ng hindi inaasahang pagkakataon, mabilis na hinawakan ni Leandro ang braso ni Soraya at malakas itong itinigil. Dahilan upang tumalsik ang matulis na tanso sa malayo at lumikha ng isang mahinang tunog sa makapal na alpombra. Agad na dinaluhong ng mga pulis si Soraya. Ang babaeng dati ay puno ng garbo ay nagpupumiglas na ngayon. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang muka ay punong-puno ng puot. Habang nilalagyan ng malamig na bakal ang kanyang mga kamay, hindi siya tumigil sa pagsumbat. Ang kanyang boses ay naging isang matinis na tawa na puno ng pangungutya habang nakatitig sa nanghihinang si Inigo. "You're so pathetic, Inigo. Akala mo ba minahal kita? You were just a ticket to a luxury life. Napakadali mong lokohin, isang mabulaklak na salita ko lang. Tinalikuran mo na ang nanay mo." Ang bawat salitang binitawan ni Soraya ay tila mga lason na palaso na tumatama sa natitirang dangal ni Inigo. Ngunit bago pa man madurog ng tuluyan ang kalooban ng lalaki, mabilis na lumapit si Luwalhati. Hindi niya tiningnan ang kanyang kaaway. Sa halip, niyakap niya ang ulo ng kanyang anak at mahigpit na tinakpan ng mga tainga nito gamit ang kanyang mga kamay na magaspang at puno ng peklat mula sa pagbuburda. Ayaw ni Luwalhati na marinig pa ng kanyang anak ang mga kasinungalingan at panlalait na yon. Ang kanyang yakap ay isang tahimik na kuta, isang proteksyon laban sa malupit na mundo
na pilit sumisira sa kanyang pamilya. Habang inilalabas si Soraya at ang nagtatago ring si Hector mula sa mansyon, ang bawat sigaw ng babae ay unti-unting humihina hanggang sa muling maghari ang katahimikan sa silid. Isang katahimikang puno ng bigat at pagsisisi. Dahan-dahang idinilat ni Inigo ang kanyang mga mata. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ng kanyang ina, ang mga matang puno ng pag-ibig sa kabila ng lahat ng sakit na kanyang idinulot. Tiningnan niya ang mga kamay ng kanyang ina na nakatakip sa kanyang pandinig, ang mga kamay na dati ay kanyang kinaladkad at binaliwala. Ang bawat kunot at bawat sugat sa balat ni Luwalhati ay naging isang malakas na paalala ng kanyang malaking kasalanan. Ang matinding pag-ikot ng paligid at ang epekto ng lason sa kanyang katawan ay tuluyan ng dumaig kay Inigo. Ang kanyang huling nakita ay ang nag-aalalang mukha ni Luwalhati at ang mga luhang pumapatak mula rito. Sa isang iglap, ang kanyang katawan ay tuluyang nanghina at bumagsak sa mga bisig ng kanyang ina. Ang katahimikan ay muling nabasag, hindi ng sigaw ni Soraya, kundi ng isang mahaba at masakit na paghikbi ni Luwalhati habang yakap ang walang malay na katawan ng kanyang kaisa-isang anak. Nang imulat ni Inigo ang kanyang mga mata, ang puting kisame ng ospital ang unang bumati sa kanya. Malinis ang paligid, malamig ang hangin, at malayo sa ingay ng mansyong naging kulungan niya. Sa gilid ng kanyang kama, nakita niya ang isang resibo ng bayad sa ospital. Kahit hindi niya basahin ang buong detalye, alam niya kung kaninong pangalan ang nakasulat doon bilang nagbayad. Hindi si Soraya, hindi ang kanyang mga huwad na kaibigan, kundi ang kaisa-isang babaeng kanyang itinaboy sa ulan. Matapos ang ilang araw, kahit nanghihina pa ang kanyang mga tuhod, tinunton ni Inigo ang daan patungo sa tahanan ng liwanag. Suot ang isang simpleng t-shirt at pantalon na hiningi lamang niya. Malayo ang hitsura niya sa matikas na arkitekong dating kinatatakutan at hinahangaan. Habang papalapit siya sa malaking tarangkahan, nakita niya ang kanyang ina sa gitna ng hardin. Hindi ito ang Luwalhati na nakayuko at luhaan. Ito ay isang Luwalhati na nakatayo ng matuwid. May ngiti sa mga labi, habang inaalalayan ang mga matatandang tulad ni Aling Nena. Ang bawat hakbang ni Inigo ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang kanyang dibdib ay sumasikip sa bawat tawa na naririnig niya mula sa kanyang ina. Sa harap ng maraming tao, sa gitna ng putikan dahil nakatatapos lang na pagdidilig, biglang huminto si Inigo. Ang lahat ng kanyang pride, ang lahat ng kanyang titulong architect, at ang lahat ng kanyang kayabangan ay tila naglaho na parang Dahan-dahang bumagsak ang mga tuhod ni Inigo sa malambot at basang lupa. Ang tunog ng kanyang pagluhod ay hindi malakas, ngunit ito ay yumanig sa puso ng lahat ng nakakakita. Gumaralgal ang kanyang boses, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding paghikbi na hindi na niya kayang pigilan. Ito ang pagluhod na dapat ay ginawa niya noong gabing itinaboy niya ang kanyang ina, ngunit ngayon ay puno ito ng tunay na pagsisisi. Nay, patawarin niyo po ako. Nay, wala akong mukhang ihaharap sa inyo. Ang galing sa kaibuturan ng pusong pagsusumamo ni Inigo. Sinubukan niyang abutin ang kamay ni Luwalhati upang gawin ang siyuchi pagmamano, ngunit ang kanyang sariling mga kamay ay nanginginig ng husto dahil sa matinding hiya. Pakiramdam niya ay masyado siyang madumi upang hawakan man lang ang balat ng kanyang ina. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak. Humahalo sa putik sa kanyang paanan, tila pilit na hinuhugasan ang kanyang mga kasalanan. Lumapit si Luwalhati ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay nangingilid din ng luha, ngunit may isang uri ng tatag na ngayon lamang nakita ni Inigo. Hinayaan ni Luwalhati na abutin ng kanyang anak ang kanyang kamay. Ang init ng palad ng ina ay tila isang kuryenteng nagpadaloy ng buhay sa nanunuyot na kaluluwa ni Inigo. Ngunit sa gitna ng madamdaming sandaling iyon,
Hindi agad siya binuhat ni luwalhati. Sa halip, nanatiling nakatayo ang matanda habang nakaluhod ang anak sa kanyang paanan. Isang matagal na katahimikan ang namayani. Tanging ang tunog ng hangin sa mga puno ang maririnig. Hinawakan ni luwalhati ang baba ng kanyang anak at pinatingala ito sa kanya. Ang pag-ibig ay nandoon pa rin, ngunit may kasama na itong aral na hindi na malilimutan ni Inigo kailanman. Ang bawat linyang nakaukit sa mukha ni luwalhati ay tila isang saksi sa lahat ng hirap na kanyang pinagdaanan dahil sa sariling dugo. Pinapatawad kita, Inigo, dahil ina mo ako at hindi kailanman matuturuang magtanim ng galit ang pusong ito. Ang mahinahong sabi ni luwalhati, ngunit ang kanyang susunod na mga salita ay tila isang hamon na nagpabago sa tibok ng puso ng lalaki. Ngunit ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang babalik tayo sa dati. May malaki kang utang sa tadhana at may malaki kang utang sa bawat inang narito sa bahay na ito. Napatingin si Inigo sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at kaba. Alam niyang ang kapatawarang ito ay hindi isang madaling daan patungo sa marangyang buhay na kinalakihan niya. Ang cliffhanger ng kanyang kinabukasan ay nakasalalay sa kung anong uri ng sakripisyo ang hihilingin ng kanyang ina upang ganap niyang mabura ang mantsa ng kanyang pagkakamali. Ang sikat ng araw ay tila isang malupit na saksi sa pagbabagong anyo ni Inigo. Wala na ang kanyang mga mamahaling polo na gawa sa seda. Pinalitan ito ng isang luma at kupas na asul na t-shirt na may mga mantsa ng pintura at pawis. Ang kanyang mga kamay na dati ay tanging panulat at drawing lamang ang hinahawakan ay puno na ngayon ng mga paltos at sugat mula sa paghawak ng martilyo at lagari. Sa bawat pag-angat niya ng mabibigat na kahoy upang kumpunihin ang tumutulong bubong ng tahanan ng liwanag, naramdaman ni Inigo ang bigat ng kanyang mga nakaraang pagkakamali. Ang bawat patak ng pawis na pumapatak mula sa kanyang noo ay tila isang paraan ng paghuhugas sa kanyang madungis na budhi. Sa simula, ang kanyang katawan ay sumusuko sa pagod. Ngunit sa tuwing makikita niya ang kanyang ina na masayang nakikipagkwentuhan sa ibang mga matatanda, muling nagkakaroon ng lakas ang kanyang mga bisig. Isang hapon, habang abala si Inigo sa pag-aayos ng isang sirang silya para kay Aling Nena, lumapit ang matanda sa kanya. Hinawakan ni Aling Nena ang kanyang balikat nang may pag-aalala. Hindi alam na ang lalaking ito ang naging dahilan ng labis na pagluha ng kanyang kaibigang si luwalhati. Inabutan siya ng matanda ng isang baso ng malamig na tubig at isang piraso ng tinapay. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Inigo ng isang uri ng ligaya na hindi kailanman naibigay sa kanya ng pera o katanyagan. Ang pasasalamat ng isang taong wala nang maibabalik, kundi isang nangiti ay naging sapat na pabuya para sa kanyang paghihirap. Mula sa malayo, tahimik na nakamasid si luwalhati. Ang kanyang puso ay nahahati sa dalawa. Nasasaktan siya bilang isang ina na makita ang kanyang anak na nagtatrabaho ng husto sa ilalim ng init. Ngunit alam niyang ito ang tanging paraan upang mahanap ni Inigo ang kanyang tunay na sarili. Nakikita niya sa bawat kilos ng kanyang anak ang unti-unting paglaho ng kayabangan at ang pagsibol ng pagpapakumbaba. Ang bawat pagyuko ni Inigo sa harap ng mga matatanda ay tila isang tahimik na panalangin ng pagsisisi. Dumating si Leandro na may dalang mga dokumento para sa pagpapalawak ng MyAM. Tumayo siya sa tabi ni luwalhati at sabay nilang pinanood si Inigo na tinutulungan ang mga matatanda sa paghahanda ng hapunan. Ang distansya sa pagitan ni Leandro at luwalhati ay tila lumiit, hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa damdamin. May isang uri ng pag-unawa sa pagitan nila na hindi na kailangan pang dumaan sa maraming salita. Ang bawat sulyap ni Leandro ay puno ng paghanga sa katatagan ng babaeng nasa kanyang tabi. Nang mag-agaw ang dilim at liwanag, ang buong MyAM ay napuno ng tawanan at amoy ng masarap na pagkain. Si Inigo,
Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, ay nakaramdam ng tunay na kapayapaan. Wala na ang takot na mawalan ng kliyente o ang pressure na maging pinakamagaling. Sa ilalim ng bubong na ito, siya ay hindi isang tanyag na arkitekto, kundi isang anak na pilit na bumabangon mula sa pagkakadapa. Habang ang lahat ay abala sa loob, lumabas si Leandro patungo sa hardin kung saan nakaupo si Luwalhati sa isang silya. Pinagmamasdan ang mga bituin. Ang hangin ay malamig at puno ng bango ng mga bulaklak sa gabi. Sa loob ng bulsa ng kanyang Amerikana, mahigpit na hinawakan ni Leandro ang isang maliit at lumang kahon na yari sa pelos. Ang kulay nito ay kupas na, ngunit ang laman nito ay nagtataglay ng isang pangako na matagal na niyang itinatago sa kanyang puso. Ang katahimikan sa paligid ay naging kasing lalim ng kanyang nararamdaman habang hinihintay ang tamang sandali upang buksan ang isang bagong kabanata na hindi lamang tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa isang hinaharap na puno ng pag-asa. Isang taon ang mabilis na lumipas at ang tahanan ng liwanag ay hindi na lamang isang gusali. Ito ay naging isang buhay na patotoo ng pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Ang mga halaman sa hardin ay mayayabong na at ang bawat sulok ng mansyon ay puno ng tunog ng mga tawanan at awitin ng mga inang muling nakahanap ng kanilang halaga. Sa gitna ng lahat ng ito, si Inigo ay nakatayo sa harap ng isang bagong istruktura na siya mismo ang nagdisenyo, isang maliit na kapilya at silid-aklatan para sa mga naninirahan sa May-am. Wala na ang bakas ng lason sa kanyang katawan at ang dating kintab ng kanyang mga sapatos ay pinalitan ng alikabok ng lupang kanyang tinatrabaho araw-araw. Si Inigo ay hindi na naghahanap ng mga parangal mula sa malalaking kumpanya. Sa halip, ang kanyang pinakamalaking tagumpay ay ang makita ang kanyang ina na nakatayo ng may dangal, hindi na nakayuko sa bigat ng kahihiyan. Ang kanyang buhay ay naging isang mahabang serye ng pagbabayad ng utang sa tadhana at sa bawat pagod, naramdaman niya ang unti-unting pagkabuo ng kanyang sariling pagkatao. Habang si Soraya naman ay nananatili sa likod ng rehas, iniwan ang lahat ng kanyang huwad na yaman at kagandahan na nagsisilbing paalala na ang bawat masamang binhi ay may katapat na aning pait. Nang dapit hapon na, naupo si Luwalhati sa paborito niyang silya sa balkonahe, habang pinagmamasdan ang unti-unting paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa buong paligid. Lumapit si Leandro at naupo sa kanyang tabi. Hindi na kailangan ng mga mabulaklak na salita. Dahan-dahang kinuha ni Leandro ang kamay ni Luwalhati. Ang mga daliri nilang magkahawak ay tila dalawang magkaibang kwento na sa wakas ay nagtagpo sa iisang pahina. Inilabas ni Leandro ang maliit na kahon na pelus at sa loob nito ay isang simpleng singsing na may disenyong hango sa burda ng barong. Isang simbolo ng kanilang pinagsamahan, ng pasasalamat at ng pag-asang wala ng katapusan. Salamat sa pagiging liwanag sa dilim ko, Luwalhati, ang mahinang bulong ni Leandro. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan na tumagos sa puso ng matanda. Sumandal si Luwalhati sa balikat ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay nakapikit habang dinarama ang malamig na simoy ng hangin. Wala na ang takot, wala na ang puot. Ang kanyang puso ay ganap ng nakalaya mula sa mga tanikala ng nakaraan. Ang kapatawaran ay hindi lamang nagligtas sa kanyang anak, kundi nagbigay din sa kanya ng pagkakataong mabuhay muli para sa kanyang sariling kaligayahan. Sa huling sandali ng liwanag bago magdilim, makikita ang imahe ng isang pamilyang muling nabuo sa ilalim ng pagmamahal. Ang kwento ni Luwalhati ay isang paalala na ang tunay na pamana ng isang magulang ay hindi matatagpuan sa mga dokumento ng ari-arian o sa dami ng pera sa bangko. Ang tunay na kayamanan ay ang kakayahang gawing pag-asa ang bawat sakit, gawing liwanag ang bawat dilim, at gawing isang walang hanggang kanta ng pag-ibig ang bawat patak ng luha. Ang tahanan ng liwanag ay mananatiling nakatayo,
Isang monumento ng isang inang hindi sumuko at ng isang pag-ibig na kailanman ay hindi matatalo ng anumang bagyo ng buhay.